word, my hope secure. He will my shield and portion be, as long as life endures. The earth shall soothe this soul like snow. The sun forbear to shine. But God, who called me here below, will be forever mine. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace. When I stand before your throne, dressed in glory not my own, what a joy I sing of on that day. No more tears or broken dreams, forgotten is the minor key. Everything as it was meant to be. And we will worship, worship, forever in your presence we will sing. We will worship, worship you, an endless hallelujah to the King. I will see you as you are, love you with unstaining heart, and see how much you paid to bring me home. Not till then, nor shall I know, not till then how much I owe. Everything I am before your throne. And we will worship, worship, forever in your presence we will sing. We will worship, worship you, an endless hallelujah
see the sorrow ever known again. No more fears, no more pain. We will see you face to face, see you face to face. We will worship, worship, forever in your presence. We will sing. We will worship, worship you, and endless hallelujah to the King. And we will worship, worship, an endless hallelujah to the King. We will worship, worship you, an endless hallelujah to the King. An endless hallelujah to the King. An endless hallelujah to the We're pilgrims on a journey of the narrow road, and those who've gone before us light the way, cheering on the faithful, encouraging the weary. Their lives a searing testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us, let us lead with those behind us. The heritage of faithfulness passed on through godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way.
You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, oh Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You did what heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. The sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil torn before you. You silenced the bones of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against.
Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before.
Morning po. Tumayo po tayong lahat at palapakan po natin ng malakas na malakas ang ating Panginoon. Can we make it louder? Ayan. Hallelujah. Amen. Sabihin niyo po sa katabi niyo, good morning. Ayan. Sabihin niyo rin po sa katabi niyo, God bless you. God bless you. Ayan, God bless you. Sino po dito ang excited dumawit sa Panginoon? Amen. Alam niyo po, every morning, we have a lot of options, no? Awit tayo at marami pong awitin na available sa mundong ito. Pero wala pong makakapantay sa kagalakan na nararanasan natin every time we sing of songs about God's love. Amen? Amen. Kaya po sa Psalm 59:16, sabi po dyan, but I will sing of your strength. In the morning, I will sing of your love. For you are my fortress, my refuge in times of trouble. Amen? Sa umaga po, madami po tayong pwedeng awitin, pero the best pa rin na awitin natin ang mga songs about God's love sa atin. For He is our fortress and He is our refuge in times of trouble. Sa Tagalog po, ang sabi po dyan, ngunit aawit ako ng papuri sa iyong kapangyarihan. Sa umaga ay ipahahayag ko ang iyong tapat na pag-ibig sapagkat ikaw ay naging aking kanlungan, isang taguang matibay sa araw ng aking kagipitan. Amen po ba? Ang dami po sa atin dito, dumanas po ng kagipitan, pero hindi po nagkulang sa atin ang Diyos. Tinulungan niya po tayo. Proving na mahal po talaga niya tayo. Amen po ba? So palapakan ulit natin ang ating Panginoon. At awitin po natin ito ng napakaganda. Blessed be the name, blessed be the Lord God Almighty. Let's sing this song. Your name in all the earth.
close our eyes and let's pray. Heavenly Father, truly there is no God like you, Panginoon. You've been faithful from the very beginning and even until today. You never change. Thank you so much for the life that we have today, Panginoon, and thank you so much for allowing us to be here in this place. Makatagpo ka, Panginoon, marinig ang iyong mga salita. At salamat sa pagkakataon na binibigay mo sa amin sa araw na ito upang umawit ng mga awitin para sa iyo, Panginoon. These songs will remind us of your love, of your faithfulness, of your mercy to us. This morning we also pray for the worship team. Guide them, empower them, anoint them, Panginoon. Continue to use them mightily for the glory of your name, Panginoon. May each and every one of them choose to serve you with all their heart, with all their soul, and with all their strength this morning, Panginoon. We also pray for the messenger this morning. Lord, tulungan mo siyang ipahayag ang iyong salita ng may katapatan, ng may pag-ibig, Panginoon. At hayaan mo kaming makikinig ng iyong mga salita sa umagang ito. Maging excited ang aming mga puso upang tanggapin ang iyong mga salita, Panginoon, at gamitin namin ito sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Lord, this morning we also pray for the people joining us online. Bless them as well, Panginoon. May they recognize your presence, Lord, today. And then we also pray for our brothers and sisters in Bulacan. Bless them as well, Panginoon, as they try their best to serve you as well. Father, we recognize your presence in this place. Indeed, there is no one like you. You have done marvelous and mighty things for us, Panginoon. And so with all these things na naalala namin na kabutihan na ginawa mo sa amin, we will sing beautiful songs to you this morning. For you deserve all the glory and honor. In Jesus' name, amen. Amen. Come on, worship the Lord. As high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. As far as the east is from the west, so far as He's taken us in from us. Hallelujah, as high. As high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. As far as the east is from the west, so far as He's taken us in from us. As high. As high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. As far as the east is from the west, so far as He's taken us in from us. For His anger lasts only a moment, but His favor lasts for a lifetime. Weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. As high. As high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. As far as the east is from the west, so far as He's taken us in from us. As high as the heavens are above the earth, so great is the Hallelujah. Father's love. As far as the east is from the west, so far as He's taken us in from us. Glory Savior. For His anger lasts only a moment, but His favor lasts for a lifetime. Weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. As high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. As far as the east is from the west, so far as He's taken us in from us. As high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. Father's love. As far as the east is from the west, so far as He's taken us in from us.
pag-ibig ng Diyos. Amen. Let's continue to worship Him. Let us rejoice in His love. Oh,
rejoice in you, Jesus, Panginoon. Salamat, Panginoon. At napakabuti mo, Panginoon. Wala na kami mahiling pa, Panginoon. Thank you, Lord God. At turuan niyo kami, Panginoon, naway maturuan kami ng ganyang klaseng pagmamahal, Panginoon, sa aming mga kapatid. Kakilala, Panginoon. Thank you, Lord, O God. Thank you, Lord. Lord, oh Lord, you have won my heart.
sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. When in total darkness, encased from wide-eyed fears, you're here, nothing can harm me. Your words will warm and calm me. Jesus, you're my freedom. Your presence dry my tears. You're here with you beside me. Your spirit guard and guide me. I'll say I love you every winter morning, all my days and all of summertime. Safe and firmly with you now and always. I'm assured 'cause all you say is true. My destiny is you. You're my solid shelter, my unbending light. I'm safe, no harm will find me. My fears are far behind me. In your hand is freedom, a world that's warm and bright, and you always beside me to hold me and to hide me. Lord, you share with me one love, one lifetime. You're my rescue, my solitude. Lord, my comfort when you're here beside me. Anywhere you go, I'll be there too. My destiny is you. Say the word and I will follow you. Share each day with you, each night, each morning. Lead my life, my whole life through. My destiny is Anywhere you go, I'll be there too. Jesus, my destiny is you. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Isang linggo, ang dami-dami natin ngayon, maraming nawala. Di ba? Alam nyo, ang daming mga Kristiyano na namimiss nila yung huling-huling araw. Alam mo, sabi nga, saving the best for last. Nakakalungkot lang, sabi ko nga kanina habang nag-worship tayo, sino ang may buhay dito? Taas ang kamay. Sino ang may sariling buhay dito? Sino ang parang walang kausap pa. Hinaan nyo nga yung para makita ko yung mga mukha nitong mga kapatid natin. Oo. At saka gusto ko ngayong oras na to, ayokong may magkukwentuhan. Okay? Hindi kayo nagpunta dito para magkwentuhan.
Kahit isa sa inyo dito, hindi ko inaalaw na makipagkwentuhan. Huwag kayong mag-uusap tungkol sa kung saan kayo galing. Okay? Di ba, Brother Larry? Ang taba mo na. Di ba, nakita mo si Brother Larry nung tayo ay nagpunta sa bahay niya noon, di ba? Ngayon, malakas ka na ba? Sabi mo nga, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Parapatin, Panginoon. Ang Diyos kumikilos sa bawat isa sa atin. Amen? Marami sa atin, gusto natin i-develop ang ibang tao. Gusto nating magbago ibang tao, pero ikaw hindi nagbabago. Amen? So ngayon, isa sa mga pag-aaralan natin, actually, tuturo ko sa inyo, lagi ko sasabihin sa inyo, magbago ka. Huwag mong tingnan ng ibang tao, yung sarili mo, baguhin mo. Ayusin mo ang buhay mo. Amen? Amen ba? Marami sa atin kasi pakialamero sa buhay ng may buhay. Yung buhay lang niya, hindi maayos. Hindi mo nga makuhang maging tapat sa Lord sa araw ng pagsamba. Amen ba yan? Alam niyo ba yung pagpunta niyo dito sa church, every Sunday, ay nagpapakita lang kayo ng katapatan sa Diyos. And then pagkatapos maghahanap ka ngayon ng pagpapala sa Panginoon, ito lang pagsamba, hindi mo pa magampanan. Amen? Hallelujah. Jesus is our destiny. Hindi SM, hindi kung ano-ano, hindi negosyo ang destiny natin. At isang mapagpala at mapagpalalang araw ng pagsamba sa lahat ng buwan ng Pebrero, buwan ng pag-ibig. Hindi pa tapos ang buwan ng Pebrero. Amen? Marami nang nawala sa inyo. At ito ang pag-uusapan natin ngayon. Noong mga nakaraang panahon, ang pinag-usapan natin si Superman. At ito ay merong soundtrack din, merong kanta, di ba? At ngayong araw na ito, pag-uusapan din natin ang isang titulo ng isang napakagandang kwento, isang magandang pelikula. Ito po ay blockbuster during those times. Tayo po muna ay manalangin. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, bago tayo manalangin, makinig ka ngang mabuti. Okay? Kanina, napakaganda ng kinanta ng worship team. Worship team, congratulations. Ang galing. Narinig ko lahat yung mga tono, narinig ko lahat yung mga instrumento. Sabi ko, kaya naman pala. Amen? Pag gusto nating bigyan ng Panginoon ng magandang awit, kayang-kaya. Amen? Hallelujah. Can you raise up your hands? Father, in the name of Jesus, we thank you and praise you this morning. Ang huling-huling linggo ng February, Panginoon. Inaalay po namin sa inyo ang araw na ito. Inaalay namin sa iyo ang aming tenga, ang aming pandinig, ang aming puso, ang aming isip, upang pakinggan ang mensahe mo para sa amin. Pagpalain mo ang bawat isa na, Lord, ay mapakinabangan namin at maipamuhay namin ang lahat ng maririnig namin sa umagang ito. At naniniwala kami na ang mensaheng ito ay isang paghahanda para sa amin sa malapit mo ng pagbabalik. Pagpalain mo ang mga ngaral. Give me the double portion of your anointing so that I may preach your word in spirit and in truth. At pagpalain mo, Panginoon, ang lahat makikinig, pati yung mga nasa online service, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, Lord. We thank you and praise you and bring back the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Makakapo na tayo. The title of my message today is The Love Story. Praise God. Dahil sa pag-ibig ay maraming nalikhang magagandang awit. Naniniwala ba kayo doon? Katulad ng kinanta ni Chick Chick. Ito po ay kinanta po ito sa Phantom of the Opera. Amen? Napanood ko po ito. Alam niyo ba kung sino kasama ko nung napanood namin ng Phantom of the Opera doon po sa Folk Arts Center, Cultural Center of the Philippines. Ang kasama ko po doon, si Digong. First time ko nakita si Rodrigo Roa Duterte. Ang alam niyo ba kung anong damit niya? Yung jacket pa rin niyang brown. At saka pagkatapos nakasandali sa isang wall na gano'n, gusto ko sana lapitan, kaya lang hindi kasi ako mahiling magpa-epal-epal doon sa gano'n eh. Nakaganon lang siya, naghihintay siya ng palabas. At I really praise the Lord for that song. Ang ganda-ganda po na kinanta ni Chick Chick. At isa sa mga magandang awit na na-compose ay ang Love Story. Sino nakakaalam ng kantang Love Story?
O sino nakakalam ng Where Do I Begin? ang title po doon, Love Story, pero sabi niya, kantahin nga natin yung Where Do I Begin? Where do I begin? Yun pala yun. Maraming Pilipino ang alam na kantang ito ay ang titulo, Where Do I Begin? Kaysa sa sinasabi mong love story. In 1970, an American romantic drama film entitled Love Story written by Eric Segal was released. Noong 1970, no? Bata pa tayo noon, ay inilabas itong pelikulang ito, Love Story. The film is considered as one of the most romantic by the American Film Institute and is one of the highest grossing films of all time. Ang laki ng kinita nito. The soundtrack Love Story, Where Do I Begin, was sung by Andy Williams in 1970. Where do I begin? Diba? At maraming nadaya dito, marami ditong sumagot, diba? Dahil Valentine's Day, isinama ko saan-saan dahil sa Where Do I Begin? Hindi itong pelikulang itong pag-uusapan natin. Ang aking tatalakayin sa inyo ay isang pag-ibig na walang kapantay. Pag-ibig na dalisay na bigay ng Diyos sa atin. 1 John 4:9, ang sabi dito, tayo'y umiibig. Sino yung mga umiibig dito? Sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Isang araw tinanong ko si Enzo, love mo ba si mami mo? Opo. Why? Alam niyo ba kung bakit? Sabi niya, ibinibili niya ako ng toys. Ibig sabihin ng batang ito, mga batang yan, ay wala pang malay sa kahulugan ng tunay na pag-ibig. Amen ba yun? At marami sa atin dito, ang tanda-tanda na, hindi pa rin alam ang kahulugan ng pag-ibig. Amen. Pagkatapos ng kasal, hiwalay. Amen? Paano ba ipinahayag ng Diyos ang pag-ibig sa atin? Sa love story, na awit na nagsisimula sa katagang, Where do I begin? To tell the story of how great a love can be, every love story has a beginning. Sabi dito nung kanta, Where do I begin? Merong lahat sa mga nanonood at nakikinig. Merong pinagsimulan ang isang magandang kasaysayan ng pag-ibig. Amen ba yun? Yung iba nagsimula sa ilalim ng puno ng mangga. Amen. Dahil walang pera, sa may puno ng saging na lang sila nagde-date. Ano? Okay. At lahat ng love story ay mayroong panimula. Nung ako ay nakakilala sa Panginoon, Hesus Kristo noong 1987, doon nagsimula ang pag-ibig, ang istorya ng pag-ibig ko sa Panginoon. Amen? Noon pa lang. Pero ang Diyos nagsimulang ibigin tayo in the beginning. Amen. Hallelujah. God expressed His love for us before the time begins. Bago pa magkaroon ng relo, inibig na tayo ng Diyos. Amen? Naintindihan po ba ninyo? Ipinahayag ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin bago pa nagsimula ang orasan. Bago pa magsimula yung tik-tik-tik-tok, tik-tok, tik-tok, di ba? In Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth. Ganun nagsimula ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ipinahayag niya ang kanyang pag-ibig nang likhain niya ang langit at ang lupa. Look at this. Ibig sabihin, God is a God of provision. He provide, He create the heaven. Ano yung heaven? Ito po yung ating tahanan. Ito po yung tunay na tahanan ng mga anak ng Diyos. At ang lupa, dito tayo papandayin. Dito tayo bibigyan ng maraming karanasan at dito ipararanas ng Diyos sa buhay natin, sa puso natin, kung paano tayo magmahal. At ano nga ginawa ng Lord? He created, nilikha niya ang langit at ang lupa. Ganun niya ginawa, ipinakita ng Diyos, ipinahayag ng Diyos. Wala pa tayo nun. Amen? Hangin pa lang tayo nun.
Pero ang Diyos, ipinahayag na niya ang kanyang pag-ibig. God's act of creation reflect His divine love and the intention to build a meaningful relationship with humanity. Amen. Katulad din ng mga responsableng mga lalaki. Gusto niyang mag-asawa. Meron siyang minamahal. Inihahanda niya yung kanyang tahanan para dun sa kanyang mapapangasawa. Di ba? Pero ilan kaya sa atin ang ganun? Pero ang Diyos, bago niya likhain tayo, inihanda muna niya ang isang lugar na kung saan gusto niyang magkaroon ng meaningful, makasaysayan, may kahulugang relasyon sa tao. Ang paglikha ng Diyos sa daigdig at sa lahat ng laman nito, lahat ng laman ng daigdig ay naglalarawan ng kanyang pag-ibig sa tao na ang layunin niya ay magkaroon tayo ng malalim at makabuluhang relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang mga nilikha. Amen ba yun? Pag tayo nauuhaw, may tubig na inihanda ang Diyos para sa atin. Pag tayo nagugutom, may pagkaing inihanda sa atin ang Panginoon. Ganun kagaling, ganun ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na sana ganun din sana. Kaya lang, ang hirap tularan ng Diyos. Amen? Hindi natin matutularan ng Diyos pagdating sa provision. Kasi ang Diyos, siya yung great provider. Hallelujah. The world and everything within it is seen as a manifestation of His divine care and affection. This love is not only a reflection of God's character, but also a mandate for humanity to steward and cherish the earth and all its inhabitants. Sabi ko nga, ang paglikha ng Diyos sa langit at lupa ay hindi lang naglalarawan ng kanyang karakter bilang Diyos. Kung hindi ito rin ay nagpapahayag, ay pagpapahayag niya sa atin kung paano natin dapat ingatan at pahalagahan at mahalin ang kalikasan. Amen? Alam niyo yung creation, ngayon, sa panahon natin, binalikan natin ang paglilikha, ipinakikita lang ng Diyos dito na ang kanyang nilikha ay mahalaga sa Kanya. Ang puno, ang halaman, at ang lahat ng nasa loob ng lupang ito, ng mundong ito, ay mahal sa Diyos at kailangan nating pahalagahan. Amen ba yun? Makinig kayong mabuti. Pag hindi kayo marunong mag-manage sa maliit na lupa, hindi kayo bibigyan ng Diyos ng malaking lupa. Amen? Makikita niyo ito mga kapatid, may mga resulta ang lahat ng pagkilos natin. Pag ikaw ay kumilos sa Diyos ng tama, may resultang maganda kang mararanasan sa Diyos. At yun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Hindi lang yung pag-ibig na titibok-tibok ang puso mo. Katulad ko, sa pamilya ko, hindi lang naman dahil mahal na mahal ko si Chat o kung hindi man, ano pa mang, ano ba yung pwedeng expression ng pag-ibig mo sa isang babae. Hindi lang sa flesh, hindi lang sa laman dahil attractive ka dun sa asawa mo o sexy yung asawa mo. Hindi yun ang pag-ibig. Ang pag-ibig kasi ay kabuuan ng taong minamahal mo. Ganun din tayo. Tayo ay minahal ng Diyos sa ating kabuuan, kahit kulang-kulang tayo, kahit timbangin tayo ng Diyos, tayo ay kulang, minahal pa rin tayo ng Diyos. Amen? Pag ikaw putol ka ng puno, aasahan mo, magla-landslide yung lugar mo. Lalamunin ka ng lupa. Amen. Sa tahanan nyo, ang liit na nga ng bahay ninyo, hindi nyo pa malinis. Ang kusina, ang daming daga at ipis. Di ba? May pinuntahan akong bahay kahapon. Ang sabi sa akin nung pinuntahan ko, total hindi naman nanonood at nakikinig at hindi ko naman babanggitin ng pangalan. Amoy aso, amoy pusa, amoy ihi ng aso, amoy tain ng pusa. Bahay ba yun? Pagpasok ko, nahihiya na lang kung magganod. Kaya ako naman, marunong naman ako maglangoy-langoy ng konti, marunong akong pumigil ng hininga.
Dumanon ako, oh. Opo pala, opo. Tapos maya-maya, umalis na ako, sabi ko, ang liit na nga ng bahay mo, hindi mo pa kayang linisin. Paano ka pagpapalain ng Diyos? Amen? Yung nilikha ng Diyos, dapat mahalin mo, alagaan mo, ingatan mo, i-manage mo ng tama. Sa tuwinang nakikita natin ang mga bulaklak at mga ibon, para na nating namamasdan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen ba yun? Katulad niya, sila Sister Marie, nagpunta sa Japan. Hindi ninyo naranasan ang cherry blossom. Amen? Pumunta kami sa Japan para lang makita ang Mount Fuji na ginawa ng Diyos. Yung drawing doon po sa mga picture na merong mallard duck doon sa lake na ganon, yung lake. Pagkatapos sa dulo, andun yung Mount Fuji. Sabi sa amin nung tour guide namin, don't worry, tomorrow when you wake up and open your window, you will see Mount Fuji. Nako, dilim-dilim, gabi, kasi malamig at saka gabi. Nung umaga, nang buksan namin yung bintana namin, andyan sa harapan namin ng Mount Fuji. Parang drawing lang. Doon lang makikita mo kung gaano ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Iba-iba pa ang bulaklak. Hindi lang rosas, hindi lang kalachuchi. Merong bulaklak sa patay, may bulaklak sa buhay. Hindi ba? May bulaklak pa ang ginawa ang mga Pilipino. Ano yun? Ano yung bulaklak ng chicharon, bulaklak? Di ba? Yun ang paborito ninyo. Okay? No? In fact, sabi ko marami nagpupunta sa Japan, lalo na sa springtime upang makita ang pagsibol ng cherry blossom. At nais ng Diyos na mahalin natin ang kalikasan. Nasasaksihan ng Diyos na nasasaktan ng Diyos kapag sinisira natin ang kanyang kalikasan. Alam niyo ba mga kapatid, sa tahanan na lang ninyo. Kaya nga sinasabi ko sa mga anak ko, diligan niyo yung mga halaman. Magdilig kayo ng halaman. Ayusin niyo yung garden ninyo kung meron man. Kung meron kayong isang paso na may halaman, alagaan niyong mabuti. Baka mamaya bigyan ka ng Diyos ng mas maraming paso pag ikaw ay marunong mag-manage sa binigay sa iyo ng Diyos. Sa tuwing tayo namamasyal dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, laging natatampok ang magandang kalikasan nilikha ng Diyos at ito ang ebidensya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Yung mga sumasakay dito sa aeroplano, pag-akit, paglipad mo, pagdating mo doon sa Cloud9, makikita mo yung ulap. Andyan lang. Ang ganda-ganda. Hindi mo ba mapupuri ang Diyos dyan? Sa mga gumigising sa umaga, na naamoy na yung pinritong tuyo doon sa kusina mo, hindi mo ba masasabi na purihin ng Diyos? Amen? Sa inyo, yung iba pa, pag nagising na naamoy yung piritong tuyo, sabi mo, ano ba yan? Ang baho-baho. Rugal na magpasalamat ka, nagrereklamo ka pa, paano kang pagpapalain ng Diyos? Sa mga maliliit na bagay, dapat marunong tayong magpasalamat sa Diyos. At doon lang tayo makakaganti sa Diyos ng kanyang pag-ibig sa atin. Amen? Naintindihan niyo po ba yun? O, kaya nga gusto natin mamasyal. Kailan kaya ako makakapunta dyan sa Zambales? Diba? Tingnan mo si Sister Chinky. Dahil mahal mo ang kalikasan, binigyan ka ng Lord ng resort. Diba? Sa mga kapatid natin dito, na hindi lang isa, dalawa o tatlo ang kanyang lupa o kanyang nabiling lupa, dahil mahal mo ang kalikasan. Amen? Maniwala kayo sa mga sinasabi ko ngayon. Ayon po sa Genesis chapter 1 verse 2, ang lupa ay walang hugis. Anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. In this verse, though the earth was formless and covered with darkness, the Spirit of God is overseeing or hovering the formless empty earth and the waters, preparing to bring order and life. Makinig kayong mabuti. Ano ba yung ganda nun? Sabi doon, walang hugis, walang anyo ang daigdig. At binabalot ito ng kadiliman, pero andun ang Espiritu ng Diyos. Amen? Makinig kayong mabuti. Ang buhay ko rin nun, madilim. Ang relasyon namin ni Chat, madilim din.
pero andun ang Espiritu. Nagbabantay, tinitingnan kami. Ganon din ang sanlibutan, na nilikha ng Diyos na madilim. Sabi ng Bible, andun ang banal na Espiritu. Wala namang ibang Espiritu doon, maliban sa banal na Espiritu. Na na naghahanda na bigyan tayo, ayusin niya ang sanlibutan at bigyan ito ng buhay. Amen. Ganon din ikaw. Puro sugal, puro alak, puro pambababae, at walang kwentang buhay meron ka. Pero tandaan mo, nagmamasid pa rin sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya nga nagugulat ka, bigla kang lumuluhod. Bigla ka naghahanap ng katwiran, biglang naghahanap ka ng Diyos. Ako nung wala pa ako sa Panginoon, magulo buhay ko, pero naghahanap ako ng Diyos. Hinahanap ko kung saan ako pupunta. Ano ba ang kaya ka kung saan kayong santo nagpupunta? Meron lang umiyak na birhen umiyak ng dugo na birhing ribulto, takbo kayo kasi may hinahanap kayo. Pag narinig nyo si Father Pio ay nagpapagaling, takbo kayo doon, naghahanap kayo ng kagalingan, pero hindi nyo natatagpuan kasi maling Diyos ang inyong natatagpuan. Amen? Pero kung makikinig tayo at tayo ay magiging sensitibo kahit hindi ka born again, sensitibo ka sa banal na Espiritu, gagabayan ka niya para magkaroon ng liwanag ang buhay mo. Amen? Hallelujah! Palakpatin ng Panginoon! At noon ang daigdig, walang anyo, dahil balot ito ng kadiliman. Kanina sinabi ko kay Brother Aldrin, tingnan mo si Brother Larry. Tingnan mo. Dati, ang payat-payat nito, di ba? Ngayon, ang laki-laki na ng tiyan. Di ba? Nabuhay na muli. Kaya ayusin mo yung buhay mo. Di ba? Dahil nakikita nyo, gumagalaw ang Panginoon. Kahit sa isa, sabihin mo na si Brother Larry, wala naman bumabati sa iyo noon doon, di ba? Hanggang natagpuan namin siya doon sa sulok na sulok ng dulo ng, kala mo, dulo ng daigdig. Walang ilaw doon, di ba? Pero isang araw, dumalaw ang Panginoon. Hindi kami ang Panginoon kasama namin. Biglang nagliwanag ang buhay ni Brother Danny. Yung asawa niya, may tindahan uli. Ay, Larry, pagkatapos yung bahay, yung asawa niya, may tindahan diyan sa kanto. Kasi nga kaya ng baguhin ng Diyos ang buhay natin. Ang banal na Espiritu ay nakahanda to put your life in order. Amen? Hallelujah. Subalit, sabi ko nga, subalit ang Espiritu ng Diyos ay nakamasid sa daigdig na ito na naghihintay na ilagay ng Diyos sa kaayusan ang lupang ito. Ganoon ipinadama ng Diyos ang pag-ibig niya sa sanlibutan na ang banal na Espiritu ay pumapatnubay sa lupang kanyang nilikha, maging sa mga taong wala pa sa Panginoon. Makinig kayong mabuti. Doon sinasabi ko sa inyo, ang Diyos nakikinig lang sa panalangin ng kanyang mga anak. Tama yun. Pero mayroong banal na Espiritu na nagkukonvict sa mga makasalanan. Amen? Babagabagin ang mga hindi mananampalataya ng Diyos. Ang papel ng banal na Espiritu ay bagabagin ang mga makasalanan upang ang buhay nila ay iayos katulad ng ginawa ng Diyos sa daigdig na ito. Ang banal na Espiritu ay nagpapatunay sa kalagayan ng sanlibutan tungkol sa kasalanan at siyang kadilimang taglay ng mga nasa sanlibutan. Hallelujah. In John chapter 6 verse 8, ang sabi ng Bible, pagdating niya, who is niya? The Holy Spirit. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakilala nila tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagiging matuwid, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Yun ang papel ng banal na Espiritu. Siya ay naninita patungkol sa kasalanan upang magbigay ng kaliwanagan at paggabay sa mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Ang kanyang tungkulin ay magpakita ng katotohanan patungo sa
patungkol sa kasalanan upang ang tao ay magbalik loob at magsisi. Ganito tayo kamahal ng Diyos, itinutuwid niya ang kanyang mga minamahal. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang bigyan niya ng liwanag ang daigdig na kanyang nilikha. Sa pasimula, ito'y walang hugis o anyo at balot ng kadiliman. Bago pa nilikha ng Diyos ang tao, ay pinahayag na niya ang kanyang pag-ibig sa sanlibutan sa pamamagitan ng liwanag na tatanglaw sa mga taong kanyang nilikha. Anong ginawa ng Lord pagkatapos ng Diyos? Nakita niya ang sanlibutan, madilim. Anong sinabi niya? Let there be light. Yun ang sumunod niya. But anyway, gusto kong basahin ito pinaghandaan ko. Sa ating kalagayan noong wala pa si Jesus sa buhay natin, ang mundo natin ay balot ng kadiliman, bagamat akala mo ay nasa liwanag ka pero hindi pala tunay na liwanag. Tunay na nasa liwanag tayo kung wala si Kristo sa buhay natin at si Kristo ang tunay na ilaw ng buhay natin. Mga kapatid, napakadami ng preaching ang ginawa namin sa inyo dito. Kung minsan, pag tinanong ko pa kayo, ano ang natutunan nyo? Ang sagot nyo pa sa akin, ano nga ba yung verse na, Di ba? Nagpapatunay lang na marami sa atin dito, hindi natututo. The coming of light represents the beginning of order and life, as light is often associated with life and growth. Walang buhay sa kadiliman. Katulad nung pinunta namin si Brother Larry sa bahay nila, ubod ng dilim. Pero ngayon, nagliwanag na. Actually, we are not talking about the place. Ito pong ating mensahe ay tungkol sa mga taong nasa kadiliman. Ang ningning na liwanag sa buhay natin ay isang patunay na tayo ay mahal ng Diyos. Ano sabi ni Jesus Christ? John chapter 8 verse 12. Muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Nakita niyo yung pag-ibig ng Diyos. Pinakita niya doon sa Genesis na merong tanglaw na ibibigay sa atin ng Panginoon na dapat nating sundan upang umayos ang buhay natin. Amen? Alam niyo mga kapatid, sa Christ of all Ages, mapalad nga kayo eh. Nasasabi ko lang sa inyo kasi kaming mga mangangaral, tunay na nag-aaral kami ng salita ng Diyos. Wala kaming diploma. Wala kahit isa sa mga pastor natin ang mayroon diploma ng Bible School. Pero ang maganda lang, tinuruan kami ng banal na Espiritu kung paano mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya nga, mula Genesis hanggang Revelation, nakita nyo, sinusuyod natin para ikaw at ako ay hindi lang, nasasabi mo lang, lahat na masasabi lang, puro praise the Lord, hallelujah. Amen. Ang masasabi mo lang, I am the way, the truth, and the life. Pag nabanggit na si Ezekiel, si Daniel, at kung sino-sino pa, wala ka nang alam. At kung mag-i-exam ang Diyos sa atin, at tinanong si Jonah, o kaya si Esther, baka wala kang maisagot. Mabuti na lang, hindi nagbibigay ng examination ang Diyos sa mga written exam. Amen? Alam niyo ba kung paano magbigay ng examination ng Panginoon? Bibigyan kanya ng pagsubok. Amen? Hindi nakasulat yung pagsubok. Dumadating bigla. Ang pagsubok ng Diyos ay walang babala. Amen? Hindi sasabihin sa iyo, Jocelyn, bukas magkakrak ang paa mo. Wala. Di ba? Kaya kung dumating man ang pagsubok na yan, tandaan nyo, magpasalamat kayo sa Panginoon dahil may examination na kayo. Ibig sabihin, natututo ka na. Makinig kayong mabuti. Ang mga natututo o tinuturuan ay binibigyan ng examination. Sinusubok to mga kapatid. Amen? Ngayon, kung ikaw ay sit-in lang, andyan, attend ka lang. Sabi mo, Pastor, bakit ako sinubok ng Panginoon? Ano nangyari sa'yo? Bumagsak ako kasi sit-in ka lang eh.
Tutulog ka pa, nagte-text ka pa, nakikipagkwentuhan ka pa, paano kang papasa sa pagsubok ng Diyos? Amen? Amen ba yun? Hallelujah. Jesus is the true love of God. Because of His great love for us, He sent His Son. Alam naman natin yon. Dahil mahal tayo ng Diyos, Diyos amang nasa langit, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo sa atin. Kaya makikita niyo yung pag-ibig ng Diyos sa triune God, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Doon sa in the beginning, God created the heavens and the earth. And the number 2, the Holy Spirit is hovering doon sa kadiliman. At pagkatapos, ipinadala niya ang liwanag at sabi niya, let there be Jesus. Let there be life. Let there be light. Hindi pwedeng hindi kasama si Jesus Christ doon sa creation. Amen? Hindi rin pwede sa creation ang walang Holy Spirit. Nakita niyo yung Elohim na tinuturo namin sa inyo. Di pa pagmahal mo ang isang tao, gagabayan mo siya sa liwanag at ilalayo sa kadiliman? Yun ang papel ng banal na Espiritu. Noong hindi pa kami mag-best friend ni Jesus, akala ko nga nasa liwanag ako. Bali wala sa akin ang relasyon kay Kristo. Totoo naman eh. Walang kwenta sa atin yun. Sa totoo lang, kung wala kang personal relationship sa Panginoon, wala yan. Kahit pumunta ka pa sa mga rebulto or what, kaya wala kang conviction kasi wala kang personal na relasyon kay Kristo. Akala ng marami sa atin, kung may relihiyon ka, nasa liwanag ka na. Hindi nagbibigay ng liwanag ang isang relihiyon. Amen? Kung ang Christ of all ages ay isang relihiyon, huwag kang umasa na makakakita ka ng liwanag dito. Amen? Kaya ka lang makakakita ng liwanag sa Christ of all ages kung si Jesucristo ang Panginoon at Diyos dito sa iglesyang ito. Amen? Amen ba yun? Palakpakan natin ng Panginoon. At ang liwanag ay makikita lang natin sa ating Panginoong Jesucristo. At matapos likhain ng Diyos ang lahat ng bagay sa daigdig, nilalang niya ang tao at mula sa alabok, kanya tayong iwinangis sa Diyos. Kanina nga nakakatuwa eh. Sabi doon sa kanta, mayroon daw breath in our lungs. Huminga nga kayo, sabihin nyo nga, sino nga, huminga kayo ng malalim. Ibugan nyo. Di ba may hininga kayo? Galing sa Diyos yan. Oo. Pastor, bakit mabaho? Hindi ka lang nag-toothbrush. Nung hingahan ng Diyos ang tao, inihinga ng Diyos hindi lang yung breath of life. Ang inihinga ng Diyos sa atin ay ang kanyang pag-ibig. Amen? Amen ba yun? At nung bigyan tayo ng Lord ng hininga, ang ibig sabihin nun, lahat ng kailangan mo, ipuprovide ng Diyos kasi binigyan kanya ng buhay. Amen? Hallelujah. Hindi kanya binuhay ng Diyos para pahirapan ka, para saktan ka. Ang sabi ng Bible, I have a plan for you, not to harm you. Amen? But to give you hope, to make you prosperous and successful. At ipinamahala, anong ginawa ng Lord? Ipinamahala sa atin ang sanlibutan ito, ang dagat, ang ilog, mga hayop, at lahat ng bagay dito sa daigdig. Praise the Lord. Hallelujah. At ang sabi ng Bible in Genesis chapter 1 verse 27, nilalang ng Diyos ang mga tao ayon sa kanyang larawan. Sila ay kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Nakita niyo na yun? Kaya nga si Trump, sabi niya, dalawa lang ang nire-recognize sa Amerika na gender, babae o lalaki. Ang bakla o tomboy, hindi niya nire-recognize kahit ang Diyos. Hindi nire-recognize ng Diyos ang isang bakla o isang tomboy. Bakit? Abomination sa kanya yan. Dahil ako nilalang ng Diyos, gusto ko maging babae, kung ano ang gagawin ko, ibig sabihin nun, sasabihin ko sa Diyos, Diyos, mali ka. Dahil mali ka, itatama kita ngayon. Magme-makeup ako at magpapahaba ng buhok at maglalagay ako ng boobs kasi ako ay babae, hindi lalaki at nagkamali ka, Diyos. Kung bakit galit ang Panginoon sa mga yan,
sa homosexual. Kasi itong homosexuality ay pinatutunayan nila na ang Diyos ay mali. Ang Diyos ay nagkasala nang likhain niya ang taong ito na babae, pero dapat pala lalaki. Amen? At yun yung kahangalan, at yun ay pamumusong sa Diyos. Ano sabi ng Bible? At nung likhain ng Diyos ang tao, babae, lalaki, pinagpala niya at sinabi, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo'y ang mamahala nito. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga tubig, sa ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Look at that. And then after that, God rested after He finished all the works He had begun, not because He was so tired, but because He was satisfied and fulfilled on what He has done. Alam niyo mga kapatid, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang lupa, ang langit at lahat, pati ang tao, siya ay namahinga at in-enjoy niyang tingnan ang nilikha niya kasi in love siya sa iyo at sa akin. Amen? Even today, mga kapatid, kung kayo'y tumitingin sa salamin, nakikita niyo sa salamin ang wangis ng Diyos. Amen? Amen ba yun? Kaya huwag niyo susumpain ang sarili niyo. Sasabihin niyo, puwisit na buhay ito. Oh. Hindi niyo ba alam na tayo ay obra maestra ng Diyos? We are the handmaid of the Lord. Nilikha ng Diyos ikaw at ako. Hindi man tayo magkamukha sa ating pagmumukha. Diba? Pero sa tingin ng Diyos, maganda ka, gwapo ka. And because of His great love, ang Lord, ang creation, ang tao, iniligay niya sa magandang hardin. Nagkasala ang tao doon sa hardin na yun. Anong ginawa ng Lord? Pinalayas niya ang tao sa hardin. At isang araw, dahil mahirap na ang tao sa kahirapan, pinadala uli ng Lord ang liwanag ng pangalan Jesucristo. Amen? Because of His great love, He sent His Son again, the Lord Jesus Christ, to save the humanity and give the light to guide them. The light of Jesus will brighten our future. Our Lord has the new and bright future that He desires for us. At alam niyo mga kapatid, dahil mahal tayo ng Panginoon, ang sabi niya ng Lord, Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Ito po yung expression ng Lord sa pag-ibig niya sa atin. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sabi mo nga sa katabi mo, alam mo ba na napakaganda ng kinabukasan mo? Diba? Mayroon tayong magandang kinabukasan. Ang dahilan ng Lord ng creation ng heaven and earth is because of you and because of me. Amen? Kasi kung hindi ka lilikhain ng Diyos, hindi naman niya papansinin ang langit at lupa. Amen? Wala naman siyang pakialam sa mga hayop. Ang anong pakialam ng Diyos? Ikaw, ako. Bakit? Pinadala niya si Jesucristo, namatay sa krus. Amen. At tayo ay binigyan, sabi nga, you give hope, you give life. He give life. No? Pagkatapos binigyan tayo ng hininga ng Diyos para purihin natin ang Panginoon. And so this morning, katulad sinabi ko sa inyo kanina, nilikha ka ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Mag-ayos na tayo sa Panginoon. Dadating na ang Diyos. Sabi ko nga kanina, sa kausap ko, huwag na tayong magsinungaling. Amen ba yun? Sino ang mga nagsinungaling sa linggong ito? Wala po si nanay. Nasa likod po ng pinto. Kasi dumating yung Bombay. Oh, di ba? Gusto nyo ayusin ang buhay nyo? Number 1, tell the truth. Because, sabi niyan, yung truth, the truth shall set you free. Amen. Hallelujah. Kaya ngayong umaga, ito yung magandang love story. The beautiful and the most, kumbaga, spectacular love story
is the love of God in us. Amen. Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. At dahil mahal ka ng Diyos, dapat i-express mo ang pag-ibig na yan sa iyong mga mahal sa buhay. Next week, sana kasama ninyo dito ang inyong mga anak, ang inyong asawa, ang inyong mga kaibigan. Huwag kayong pumunta dito na kayo lang. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang maramot. Bring your children to the Lord. Bring your wife, your husband, at kung ano pa, gawin nyo ang pinakamagandang gagawin nyo. Alam nyo ba kung paano nyo, I will close. Alam nyo ba kung paano nyo ma-i-invite o makukonvince ang asawa nyo para lumapit sa Panginoon? Ano? Ipakita nyo sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Amen? Ipakita mo sa anak mo kung gaano mo siya kamahal. Ipakita mo sa asawa mo kung gaano mo siya kamahal. At tandaan mo, ako sa akin, personally, na-born again ang aking asawa, na-born again ang aking mga anak, because I showed them how God loves me. At ang ginawa ko, pinakita ko sa kanila kung paano ko sila kamahal. Amen? Because love begets love. Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, we thank you and praise you this morning. Napakaganda ng kasaysayan ng pag-ibig mo na ipinahayag mo sa amin. Salamat sa iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Ang tunay na kapahayagan ng pag-ibig mo sa amin. Sa araw na ito, O Diyos, buksan mo ang aming mga puso, naway maipamuhay namin ang lahat ng narinig namin dahil naniniwala kami na galing sa boses mo ang mga salitang binitiwan ng mga ngaral. Sa araw na ito, O Lord, pagpalain mo ang bawat isa sa mga nanood, sa mga nakinig. Dalangin ko, O Lord, na buksan mo ang kanilang mga puso. Pag-alabin mo ang kanilang mga puso sa pag-ibig sa iyo, Diyos, sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa at mga anak, at maging sa kanyang mga kaibigan. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng narito na dumalo at nagbigay ng kanilang mahalagang oras upang makinig at sumamba sa iyo, O Diyos. Pagpalain mo, Lord, ang mga nasa online worship service. Dalangin namin na maranasan nila ang tunay na pag-ibig at alam ko na naranasan naman nila ang tunay na pag-ibig mo sa kanila. And so today, O Lord, we praise you and bring back all the glory, all the honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang tanghali po sa inyo.